walang kapakapatid kay Senator Amy Marcos na muli na namang binanatan si Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng rally ng INC. Habang si Senator Alan Peter Cayetano nag-aalaban sign at muling binira ang Senado na kinabibilangan din niya. Live mula sa EDSA People Power Monument. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta naman ang seguridad dyan ngayon kumpara kahapon? Cheryl, bago ko sagutin yan, ilang minuto bago tayo magsaipapawid, dumating dito mismo sa White Plains Avenue sa Quezon City si Senator Rodante Marcoleta. Nasabi nila kung bakit niya nagsagawa ng rally etong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, lalo tutol sila sa tinatawag nila selective justice, particularly sa pagsasampang araw ng kasong plunder laban sa senador. Bago dumating si Senator Marcoleta magkasunod naman na pumunta dito at dumating din sa area ang anak niya na si Sagip Party List Congressman Paulo at si Senator Amy Marcos na binanggit mo kanina na pangalawang araw na nagpunta dito dahil kagabi binira niya ang administrasyon, particularly ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Suklam ang gobyernong manhid, gobyernong tulog, lasing sa kapangyarihan, wala silang pakialam. Pagkat itong gobyerno ay bangag! Yan ang walang prenong pahayag ni Senator Amy Marcos laban sa administrasyon ng kanyang nakababatang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Sa dinaluhan niyang surprise rally ng Iglesia ni Cristo kagabi, walang patid na binira ng senadora ang gobyerno. Kabilang dyan ang nakatakdang official visit ni PBBM sa Canada ngayong araw. Sadyang pipiliin pa bumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagdurusa. Hindi ito ang unang beses na umiksena si Senator Amy sa rally ng INC. November nung nakarang taon, hayagang inakusahan ng super ate ang First Family. Batid ko na nagda-drug siya. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Nauna na yang tinabla ng Malacanang, fake news daw ang senadora. Bukod naman kay Senator Amy, present din sa INC rally kahapon si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Humingi siya ng dispensa sa mga naabala pero hirit niya. Protests are meant to inconvenience para magising tayo sa nangyayari. Nang tumuntong siya sa stage, naglaban sign pa si Cayetano. Agad namang nag-react ang August 21 Movement o ATOM. Tinawag nilang Senator Alan Peter Duterte si Cayetano. Git ng grupo, ininsulto na nga ang kanilang miyembro na si Kiko Aquino D na sumusunod umano sa kumpas ng Malacanang. Feel na feel pa rin daw ni Cayetano ang paggamit ng laban sign na mula sa partido na pinangunahan ni dating Senator Ninoy Aquino. Buwelta pa ng grupo, bakit hindi nalang gamitin ng senador ang hand sign ng anilay distorted na kamao? Nakakahiya na raw ba itong gamitin? Wala pang sagot si Cayetano. Pero gaya ni Senator Amy, naging laman ng kanyang speech sa rally ang pambabatiko sa gobyerno, partikular na sa Senado na kanya ring kinabibilangan. Ang rally na idinaos ng Iglesia para raw suportahan si Senator Rodante Marcoleta na nakatakdang sampahan ng kasong plunder ng ombudsman. Kaya mga kaalyado nila gaya na lamang ni na dating Cavite Congressman Kiko Barzaga, Mike Defensor at Chavit Singson present sa INC rally. Si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste mula kahapon hanggang ngayon pabalik-balik din sa rally. Pinagmalaki niyang may 500 taga-distrito niya sa Batangas na pawang hindi miyembro ng INC ang pumunta rin daw sa lugar bilang suporta. Panawagan nga niya sa mga kapwa kongresista. Trabaho natin bilang mga congressman na suportahan sila sa kanilang mga advokasya, which in this case is worth supporting for everyone. Transparency for a better democracy. Ang gusto ng lahat dito, true justice, hindi po yung selective justice. Samantala, tinanong naman natin ang ilan sa mga miyembro ng INC tungkol sa kanilang mga ipinaglalaban. Ang sagot nila, hindi kami nanggugulo. Dapat lang itama ang mali.
Kasi kawawa naman kaming mamamayang Pilipino. Binoto namin sila eh. Dapat itinama nila, hindi nila kami niloko. Kaya nagtiwala lang naman kami sa kanila eh. Di ba? Oh, yun lang naman yun. Yung pagtitiwala namin, sinira nila. Kung sino pa yung mga nagtataguyod ng katarungan, sila pa yung ngayon ay sinasampahan ng kaso. So, parang hindi yata tama. So, narito kami para makiisa na. Ang transparency na hinahanap natin at walang talagang kasi nagiging parang selection yung justice din kung minsan sinasabi nila. Sana maging patas talaga. Kung sino pang tama, yan pa ang kinakasuhan po. Ang mga mali po, sila pang namamayani. Kaya nandito kami para ipaglabang namin ang karapatan. Nagpamorningan sa EDSA ang libo-libong miyembro ng INC bilang suporta sa kasamaan nila si Senator Marcoleta. Meron nang sumalampak sa kalsada. Gumawa nila sila ng mga improvised na bubungan habang ang iba, kanya-kanyang payong muna. Dala rin nila ang mga placard na may nakasulat ng pagtutol sa sinasabing selective justice kay Senator Marcoleta. Kumpara kahapon, wala na sa EDSA ang mga nagkilos protesta. Lahat sila nasa kahabaan na lamang ngayon ng White Plains Avenue na isinara na muna sa mga motorista. Ilan sa mga parameters na nakapaloob sa kasundo ang pinirmahan ng organizers at ng LGU ay ang hindi pagsasagawa ng rally sa mismong EDSA, walang sakitan o panggugulong gagawin at isang lugar na lamang na pagdarausan ng kanilang mga programa. Ang hiling nga raw ng organizers makapag-rally sa lugar hanggang sa Biyernes o July 3, bagay na hindi agad pinagbigyan ng lokal na pamahalaan. Cheryl, sa mga oras na ito, inaantay na magsalita sa entablado itong si Senator Rodante Marcoleta. Pero bago siya, mukhang mauuna muna magsalita muli. Ano yan? Ani Marcos at ang kanyang anak, anak ni Senator Rodante Marcoleta na si Sagip Party List Congressman Paulo. As of 6 p.m., umaabot na ng 8,000 ang crowd estimate dito sa White Plains Avenue or sa paligid ng People Power Monument ng EDSA para nga sa mga dumadalo dito sa ikalawang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo. At pinayagan na or nag-apply ng permit itong group or organizers para nga sa pangatlong araw ng kanilang rally bukas. Magsasimula yan alas 8 ng umaga at magtatagal ulit ng alas 8 ng gabi. So mukhang pamorningan ulit at talagang mag-overnight dito ang ilan sa mga miyembro ng INC na dito dumalo sa ginagawa ng rally ng grupo. Cheryl. Sabi mo nga, dumating na dyan si Senator Rodante Marcoleta. Kamusta ang pagtanggap sa kanya? Bagamat mamaya pa siya magsasalita. Alam na ba ng crowd na nandyan siya? Yes, Cheryl. Actually, naabangan natin at naaktuhan natin yung pagbaba mismo ni Senator Rodante Marcoleta. Medyo malayo-layo siya mula sa pinaka-holding area, so nilakad niya yan. Nagulat ang mga tao nang siya ay biglang bumaba sa kanyang sasakyan at siya ay escorted ng kanyang security at may mga bulletproof vest din at saka bulletproof na mga pinapaligid sa kanya para nga siya ay maprotektahan habang nilalakad itong mahaba-haba. Mga 100 meters away kasi ito mula doon sa pinaka holding area kung saan siya nagstay. Ngayon, si mismong Senator Amy Marcos na nagsasalita at talagang nakikipag-chant siya sa mga Iglesia ni Cristo members ng We Are One bilang pakikiisa nga dito sa pinaglalaban nila kontra katiwalian maging sa selective justice para kay Senator Rodante Marcoleta. We tried to ask some questions to Senator Marcoleta pero he opted not to answer. Diretso na siya papunta dun sa holding area. Pero mainit yung pagtanggap sa kanya ng mga taong nagugulat nung makita siya bigla dito sa lugar. Mukhang hindi pa alam doon sa mismong entablado na nandito na si Senator Marcoleta at mukhang mamaya mukhang isusurprise din niya ang mga INC members na nandito. Mon, sabi mo nga ay pinayagan na ulit ng binigyan na sila ng permit ng extension ng Quezon City, ng LGU ng Quezon City. So, yung permit today, ano yun? Pwede silang dire-diretso or kasi hanggang 8 p.m.? Kasi kanina sabi mo 8 a.m. to 8 p.m. So, kailangan by 8 p.m. they're done and then they go back tomorrow ng 8 a.m.? Ganun ba yon? Yes, Cheryl. Technically or ideally, sana ay aalis sila
ng after 8 p.m. and then babalik na lamang ng kinabukasan ng alas 8 ng umaga. Pero gaya kahapon nang inanunsyo na meron nang permit itong grupo mula 8 a.m. to 8 p.m. today, pinayagan pa rin yung mga ilan na mga nagpamorningan na nga or nagstay dito overnight sa lugar bilang paghihintay ng pagsisimula ng kanilang programa. Ang sabi naman ng mga pulis, hindi na raw nila ito pipigilan, pero pakikiusapan daw nila na kung sakasakali, pwede mo nang umalis at bumalik na lamang daw kinabukasan. But then again, nakikiusap lang daw sila at mananatili daw yung pagpapatupad ng maximum tolerance sa lahat. Marami ba dyan ang hindi umalis? Paano rin sila, maayos ba yung mga portable na toilet? Paano yung kalinisan dyan? Paano sila kumakain? May nagpo-provide ba o kanya-kanya yan? Good question, Cheryl. No? Actually, sobrang laking sakripisyo para sa mga miyembro ng INC na dito na nga pinili mag-overnight o manatili para nga sa kinabukasan ng kanilang mga programa. Yung isang nakausap natin, ang baon niya ay isang damit lang daw para nga hindi na aalis at di na uuwi, no? Para nga sa kasagsagan nitong rally. So in terms of pagkain, may mga namimigay, no? May mga namamahagi ng pagkain ng libre. May mga namimigay din ng mga snacks, chips, and then even drinks. May mga nagtitinda naman dito sa paligid, pero yun nga, may mga moment na may nagpapahagi ng libre sa kapwa nilang miyembro ng INC. At may namimigay din ng t-shirt ha. At yun nga lang, yung mga sapin na ginagamit nila sa sahig at saka yung mga payong, yun ay ibinebenta naman ng ilan sa mga kapatid na nagtitinda dito sa lugar. Pero in terms of portable toilet, meron din yan sa paligid, no? At yung kalinisan, in fairness, nakita namin, may mga grupo, I don't know if this is from INC or the LGU, na mayat mayari na nagwawalis dito sa lugar. Pero pinapakiusap din ng lokal na pamahalaan na kung sakasakali, may mga pinrovide naman silang mga basurahan, doon na lamang itapon yung mga kalat para nga hindi na mag-create pa ng additional na problema dito sa lugar. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.